Sixers gustong i-trade si Drummond at Oubre, gustong mag-focus kay Quentin Grimes. Kawhi ayaw maglaro sa tabi ni LeBron kaya pinili ang Clippers at kahulugan sa kontrata ni Giddey sa Warriors at Kuminga na halata. Umunlad si Quentin Grimes sa Philadelphia matapos siyang ma-trade mula Dallas bago ang trade deadline noong Pebrero. Sa loob ng 28 laro para sa Sixers, nagtala siya ng average na 22 puntos, 5 rebounds at 4 na assists bawat laro. Bigla na lang naging madali para sa mga tao na maisip siya bilang bahagi ng rotation kasama sina Tyrese Maxey, Jared McCain at ang bagong draft na si VJ Edgecombe bilang kinabukasan ng team. Ngunit kailangan siyang bayaran ng Sixers dahil restricted free agent siya. Ayon sa mga ulat, nais ng team ng hindi bababa sa 3 taong kontrata para kay Grimes. Siya naman ay reportedly humihingi ng kontrata na may average na $20 milyong o higit pa kada season, pero may option na qualifying offer, maglaro ng isang season at maging free agent sa susunod na taon. Nais ng Philly na bayaran siya, bagaman maaaring hindi $20 milyon kada taon base lang sa 28 laro. Ngunit kahit ang pagbibigay sa kanya ng kontrata na katumbas ng mid-level exception, maaaring magtulak sa kanila sa mas malalim na luxury tax apron. Kaya para makalikha ng salary cap space, isinasaalang-alang ng Sixers ang posibilidad na i-trade sina Andre Drummond ayon kay Jake Fisher sa isang Bleacher Report live stream. May mga usap-usapan buong summer na gustong i-trade ng Sixers si Drummond o si Oubre. Kung makahanap sila ng trade para sa isa sa kanila habang papalapit ang training camp, maaari itong magbigay ng sapat na puwang para mabigyan nila ng mas malaking offer si Grimes kumpara sa qualifying offer, ani Fisher. Hindi madali o diretsong desisyon ito para sa Sixers. Parehong inaasahang magkakaroon ng mas malaking papel sina Drummond at Oubre sa darating na season, lalo na kung ma-injure sina Embiid o George. Ngunit parehong limitado ang dalawa habang papalapit ang training camp at malamang na makaliban sa ilang laro. Pagdating sa guard position, naroon na si Maxey bilang point guard na may backup na si Kyle Lowry, habang sina McCain at Edgecombe ay posibleng maglaro sa shooting guard o small forward. Bagaman maaaring magsimula si Grimes at tiyak na magiging bahagi siya ng rotation sa guard o wing, hindi na niya makukuha ang parehong bola at kalayaan na meron siya noong huling bahagi ng nakaraang season, kung kailan bagsak at wala ng laban ang Philly. Malamang ay hindi rin magiging pareho ang kanyang minuto at istatistika. Malinaw na isa siyang dekalidad na player at bagay sa sistema ng Sixers, ngunit ang tanong ay gaano kalaki ang handang ibayad ng team sa kanya. Ayaw ng Philadelphia na tanggapin lang niya ang qualifying offer, nais nila siyang mapasama sa kanilang pangmatagalang plano. Bagaman mukhang nais ni Grimes ng mas malaking kita, hindi pa siya kumikita ng malaki sa loob ng 4 na NBA season. Kaya kung alukin siya ng isang multi-year na kontrata na may malaking halaga, mahirap iyong tanggihan. Gayunpaman, dahil sa laki ng qualifying offer at sa inaasahang higit kalahating dosenang teams na magkakaroon ng cap space sa susunod na off-season, maaaring piliin ni Grimes na tumaya sa sarili at maging unrestricted free agent sa susunod na taon. May puwang pa para sa kompromiso at para maisakatuparan ng kontrata ni Grimes sa Sixers, pero maaaring kailanganin muna ng isang salary dump trade. Sa sumunod na balita naman, ang pagkabigo ng Los Angeles Lakers na makuha si Kawhi Leonard na noon ay free agent mula sa Toronto Raptors ay hindi naging hadlang sa kanila para manalo ng kampyonato sa season na iyon. Gayunpaman, mukhang si LeBron James ay mayroon ng sagot kung bakit pinili ni Leonard na lumagda sa Clippers imbes na sa pinakatanyag na team mula sa kanyang home state. Naniniwala ang Raptors na may tunay na tsansa na babalik si Leonard sa kanila sa halip na pumunta sa Clippers sa kabila ng tukso ng kanyang home state na California, ayon sa ulat ni Bruce Arthur ng Toronto Star. Ayaw niya na maglaro kasama si James kaya naging third wheel ang Lakers sa sweepstakes. Si Jimmy Butler na isa sa mga gusto niyang makasama ay papunta na sa Miami at napagtanto ni Leonard na ang Toronto ang may pinakamainam na sitwasyon pagdating sa basketball. Medyo halata naman ang tensyon o rivalry ni na James at Kawhi, lalo na't nagtagpo sila sa NBA Finals ng 12 beses. Hati ang panalo nila sa mga serye, pati na rin sa Finals MVP Awards. May respeto sila sa isa't isa, pero may tamang antas ng takot din, ani ng general manager. Alam nilang pareho silang mahusay, pero wala masyadong paghanga. Hindi mo sila makikitang sabay kumakain sa labas.
Sa madaling salita, ang takot na matabunan ang sariling pangalan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagdalawang isip si Leonard. Sa katunayan, umaasa si James na sa Lakers mapupunta Kawhi. Sila ni Anthony Davis ay personal pang nagtangkang kumbinsihin siya na bumuo ng Big Three, ayon kay Dave McMenamin ng ESPN. Ang tanong lang ni LeBron noon ay kung bakit pinili ni Leonard ang Clippers. Ilang buwan ang lumipas, sinabi ni Stephen A. Smith na may nagsabi raw sa kanya na siya ay nagbibiro. Sabihin kay LeBron na huwag siyang matakot, bantayan ako. Sabi nga nila, time heals all wounds. 3 taon matapos lumabas ang komentong iyon sa First Take, tinanong si Kawhi tungkol sa bagong scoring record ni James sa NBA. Isa siyang talented one of one, sagot ni Leonard. Nakikita nyo naman na sa edad niya kung paano pa rin siya naglalaro. Inspirasyon siya sa lahat dahil sa tibay ng katawan at isipan para maglaro ng matagal at patuloy pa ring magsikap sa bawat laro. Sa sumunod na taon, mukhang ayos na muli ang samahan nila matapos ang isang maagang season showdown. Sa nakaraang season, muli na namang nagbigay ng positibong pahayag si Kawhi tungkol kay James na tinawag niya bilang isang kakaibang player na tumulong baguhin ang laro. Walang malalim o orihinal sa mga papuri ni Kawhi kay LeBron na inaasahan na rin dahil tahimik at pribado siya. Maraming fans ang naniniwala na malamig ang relasyon nila, lalo na sa panahong bihira ng intindihin ng tao ang mga masalimuot na damdamin. Hindi dahil may tensyon kaya pinili ni Leonard ang Clippers sa halip na Lakers, mas nakarelate lang siya sa underdog na kwento ng Clippers at mas gusto niyang makipagkumpetensya kaysa sumama sa isang dominanteng figura tulad ni LeBron. Maaaring hindi sila sobrang malapit pero wala namang problema sa pagitan nila. Sa huling balita, inanunsyo ng Chicago Bulls na matagumpay nilang muling pinapirma si Josh Giddey sa isang garantisadong 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $100 milyon. Walang kasamang player o team option. Naiwasan niya ang sitwasyon ni Cam Thomas na pumirma lamang ng qualifying offer sa Brooklyn Nets. Sa halip, tinanggap niya ang kontrata ng Bulls kahit na iniulat na nais niya sana ng halos $30 milyon kada taon. Dahil dito, tanging si Jonathan Kuminga ng Warriors na lang ang natitirang malaking kontrata na hindi pa naaayos ngayong off-season. Ayon kay Brett Siegel, direktang naaapektuhan ng kontrata ni Giddey ang patuloy na negosasyon ni na JK at ng Warriors. Para sa mga nagtatanong, may epekto ito sa market ni JK dahil ito ang saklaw ng kontrata na sinusubukan nilang pagkaisahan ng Warriors, partikular ang pagkakaroon ng player option, ayon kay Siegel. Iniulat din na tinanggihan na niya ang offer ng Warriors na 2 taon. Bukod sa pagnanais ng mas malaking halaga, tinutulan ni Kuminga ang pagkakaroon ng team option dahil gusto niyang kontrolado niya ang kanyang kinabukasan sa halip na ang team ang magdesisyon para sa kanya. Ang bagong kontrata ni Giddey ang nagsisilbing modelo ng kontratang nais makuha ni JK, diretso, garantisado at walang team option. Ngunit maaaring hindi ito tumugma sa gusto ng Warriors. Sa edad na 22 taon, itinuturing si Josh na cornerstone ng Bulls, kaya't makatwiran ang malaking pamumuhunan ng team sa kanya. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ni Kuminga ang kanyang tiyak na papel sa Golden State. Nahirap siyang maangkop sa sistemang umiikot sa paligid ni Stephen Curry. Ang kawalan ng katiyakan sa kanyang papel ang nagpapahirap sa kanyang kontrata kumpara sa malinaw na importansya ni Giddey sa Bulls.